Okay, kadarating ko lang dito sa lugar ni Sir Jude. Ayan, Sir Jude. Yeah. One of our Elejoy solar solar MPPT user sa group. Ito yung in-install niyang setup ngayon. So, ni-rectify na namin yung direction ng flow ng kuryente from the breaker kasi dati nakabaliktad to eh. Ngayon, unang power up, kasasalpak lang namin ng battery. Unang power up, tinetest namin yung operation. So ngayon 13.0 yung battery. And then ayan, umaandar na ngayon yung panibagong snap. Ganda rin ng ng setup niya. Short cables lang ginamit niya. Ito, sabi ko sa kanya palitan. Ayaw niya gamitin yung binigay ko. Sayang. Sayang daw. Kasi nga naman mahal ang battery cable. Pero sige, observe muna natin, total short lang naman eh. Oh, kung hindi naman siya hindi naman siya nag-iinit kasi ganito rin naman yung ginagamit ko sa Peito ko eh. Which is higher than 1,000. Ayun na yan. 1,000 ano to eh. So ganit wire to nung Peito eh. So okay naman so far. Ayan yung parameters niya. 9.5 56 watts pa lang. Pwede matesting yung ito. So, ito yung umaandar. Kaya siya merong 56 watts. Yung electric fan. Number 1 niya, 56. Magkano kaya yung number 3? Pag number 3, ilan? 68. 66. Ayan. Electric fan pa lang ang nakalagay. Kayang-kaya. 13.0. Wala namang nag-drop na anything. Ngayon, kunin ko yung clamp meter. Oo. Tignan natin yung ampere. Ito. Dala ko si Finiersi. Tignan natin si ampere. Amperes. Kung ilan ang hinuhugot from the battery, 5 amperes. Kayang-kaya, 5 amperes lang. Ito, going sa Elejoy ito eh. Wala pang panel, so ito nakabitin pa yung sa Elejoy niya. Di pa active si Elejoy. 5 amperes. Ayan, 6.2 amperes. On the negative side, kayang-kaya. Kasi maliit lang naman eh. Electric fan pa lang naman. Pero ita-try down niya yung 1.5 na aircon. Aircon doon na. Tsaka yung ref nila, ayan. So ganda ng battery niya. Battery pala yon, kala ko inverter. Ano talaga ako, ignorante kunyari. Hindi, battery siya. Ito inverter. Ano. 37 na pag nakabuelo. Ganda. So ngayon naman, next project, mag-move on doon sa bracket ng panel. Gagawa siya ng mounting bracket para naka-angle yung panel niya facing doon sa araw para efficient yung harvest. Makukuha niya yung maximum energy harvest na pwedeng makuha. Ganda ng panel niya, bifacial na 600 ilan pre? 590 lang? 590. Pero by face. O kasi sa akin 550 lang eh. Ang ganda ng panel niya, bifacial. Tama, dalawa tayo mamaya kuha natin yung... Tapos maganda kung pinturahan yung white, puti para yung reflective power ng back reflection makuha pa rin. So ayan, Jude, ako team up kami. Magpapa-assemble dyan.
So yung mga gustong mag Setup lang. pagawa, small setup lang, on the cheap lang, kayang-kaya, affordable. Sa panahon ngayon, magpaandar ka ng induction cooker, kayang-kaya na nitong ganitong setup. So, kasi ang induction ko nasa 90 or 80 plus amperes lang. 80 ah. Hindi ka ba nag-testing yun sa akin? Nasa 80 or mga ganon, 84, 87 amperes. Pero kaya. Palagay ko dahil maganda yung mga components, kakayanin. Tsaka ito, toroidal to. Kaso 1,000 yung siya eh. Ano to, yung low frequency to, hindi to high frequency, hindi katulad sa akin. High frequency gamit ko. True rated din yan na 1,000 talaga. So, 800 yata itong... ngayon, nag-o-observe kami yan, Sir Jude. Nag-o-observe kami kung ano yung mga loads na kayang patakbuhin habang wala pa yung solar panel. Saka hindi niya yata gagana to. Pero pag meron ng solar panel to, ay, Makakataw ka. hahataw pa yan kasi yung power na nako-consume na monitor na or na ibabalik na ng charge controller. So, yan lang guys. Short video lang muna. At marami pang naka-line up na gagawin. Stay tuned! Mabuhay lahat ng mga solarista. More power sa lahat. Salamat and God bless.